bangis. Walang duwe-duwende. Trabaho, hindi pamahiin. Sigaw ni Ramon habang pinupunasan ng pawis sa noo. Ang araw ay tirik na tirik at ang mga trabahador ay pagod na sa pagbubungkal ng lupa sa gilid ng bundok ng Rizal. Si Ramon ay kilala bilang pinakamagaling na foreman sa lugar. Matapang, palasigaw at walang kinakatakutan. Lahat ng proyekto niya natatapos sa oras. Kaya naman, nang ipagawa ng isang mayamang kliyente ang isang rest house na ito, siya agad ang pinili. Boss, baka may nakatira dyan ha? Sabi ni Mang Dado, ang pinakamatandang manggagawa. Nakaturo siya sa maliit na bahay na gawa sa putik at bato. Parang laruan ng bata pero may bubong, may pintuan at may maliit na bato na nakapalibot dito para parang bakod. Napakamot lang si Ramon. Ah, ano yan? Laruan ng daga. Tawa niya. Umiling si Mang Dado. Hindi po, boss. Bahay yan ng duwende. Dapat mag-alay muna tayo. Kahit konting tinapay o sigarilyo man lang, para hindi sila magalit. Napailing si Ramon. Tumawa ng malakas. Alay sa duwende. Diyos ko, wag mo akong pinagtatawanan, Dado. Trabaho tayo dito, hindi puro kababalaghan. Sabay, sinipa niya ang malit na bahay. Basag. Gumuho ito sa lupa at sumingaw ang kakaibang amoy na parang pinaghalong lupa at bulok na halaman. Sandali silang nanahimik. Napatitig si Mang Dado sa durog na bahay. Boss, di maganda yan. Mahinang sabi niya. Pero tumalikod lang si Ramon. Balik sa trabaho! Sigaw niya. Kinagabihan, pumuhos ang malakas na ulan. Sa kanilang barracks, nagiinuman ng mga trabahador habang si Ramon ay nakahiga at nagte-text sa cellphone. Biglang tumigil ang ulan. Tahimik. Mas tahimik kaysa dati. Ang weird. Biglang nawala ang ulan ha, sabi ng isa. Tumayo si Ramon. Lumabas para magsindi ng sigarilyo. Sa dilim ng paligid, tanging mga alitap-tap ang liwanag. Tapos may narinig siya. Parang maliliit na yabag sa bubong. Akala niya pusa, pero nung tumingin siya, wala naman ito. Hoy! Sino nandyan? Sigaw niya. Walang sumagot. Muling narinig ang mga yabag. Pero ngayon ay may kasabay na boses ng bata. Mahina, parang galing sa hangin. Bakit mo sinira ang tahanan ko? Napatingin si Ramon. Kinilabutan siya kahit hindi siya naniniwala sa ganon. Nilapitan niya ang pinanggalingan ng tunog, ang tuktok ng bubong. Pero wala siyang nakita. Pagbalik niya sa loob, namutla ang isa sa mga trabahador. Boss, yung mga gamit mo, gumagalaw po mag-isa. Nilingon niya ang mesa. Ang helmet niya, gumulong papunta sa kanya. Sa ilalim nito, may mga maliit na marka. Hugis kamay ng mga bata. Gawa sa putik. Napahawak si Ramon sa dibdib. Biglang lumamig ang paligid. At sa salamin ng bintana, sumilip ang munting mukha. Kulay abo ang balat. Pulang-pula ang mga mata at nakangiti. Bakit mo sinira ang tahanan ko? Nabitawan ni Ramon ang sigarilyo. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung anong mas matigas. Ang haligi ng bahay o ang takot na unti-unting pumapasok sa puso niya. Kinabukasan, halos hindi makabangon si Ramon. Nanginginig, pawis na pawis, at tila ba nilalagnat ng matindi.
Dinala siya ng mga kasamahan sa pinakamalapit na ospital ng bayan. Ayon po sa lab result natin, Sabi ng doktor. normal naman lahat. Walang infection, walang virus. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatahimik sa asawa niyang si Lorna. Halata sa mukha nito ang takot habang pinupunasan ng bimpo ang noo ni Ramon. Ram, baka naman pagod ka lang, bulong nito. Pero iba ang pakiramdam ni Ramon. Mainit ang ulo niya at sa tuwing napapapikit, parang may nakikita siyang anino. Maliit, mabilis gumalaw at palaging nakangiti. Pagkaraan ng ilang araw, hindi bumaba ang lagnat. Habang nagpapahinga sa bahay, napansin ni Lorna na kakaiba ang pawis ni Ramon. Malapot, maitim, at nang pinunasan niya ng tuwalya, may kasamang maliliit na talsik ng putik. Ram, ano to? Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot si Ramon. Nakatingin lang siya sa kawalan. Parang may kausap. Pasensya na, bulong niya bigla, halos hindi marinig. Huwag mo kong dadalhin sa ilalim. Kinilabutan si Lorna. Ram, sino kausap mo? Pero hindi na naman sumagot si Ramon. Ngumiti lang ng mabagal, parang bata. Kinagabihan, habang tulog si Lorna, nagising siya sa kakaibang ingay. Parang may mahina at mahabang pagtawa mula sa sulok ng kwarto. Dahan-dahan niyang sinilip si Ramon. Nakaupo ito sa gilid ng kama. Nakatungo at pabulong na nagsasalita. Walang bahay. Walang bahay. Paulit-ulit niyang sinasabi. Nang lapitan ni Lorna, nakita niyang may bakas ng putik sa kamay ni Ramon. At sa sahig, may maliliit na yapak na parang galing sa bata. Kinabukasan, tinawag niya si Mang Dado, ang dating trabahador at kasama sa proyekto. Mang Dado, hindi gumagaling si Ramon. Parang may sumpa. Matagal lang itong tahimik, saka dahan-dahang nagsalita. Ay, sabi ko sa kanya, dapat nag-alay muna. Kapag ginalaw mo ang tahanan ng duwende, hindi lang sakit ang dala niyan. Gabi na ulit. Mataas pa rin ang lagnat ni Ramon. Nasa tabi lang si Lorna pinagmamasdan ng asawa. Nang bigla na lang itong umungol. Bumaling sa kanya at may nilabas na tila putik sa ilong. Napatras siya, nanginginig. Sa ilalim ng kama, napansin niyang may gumagalaw. Dahan-dahan siyang sumilip at muntik na siyang mapasigaw. May maliit na mukha, kulay abo, may pulang mata at nakangiti. Nakangat ang ulo nito, nakatitig sa kanya at marahang nagsalita. Isa pa yan! Napaurong si Lorna, pero nang muling sumilip, wala na ito. Niyakap niya si Ramon habang lumuluha, pero hindi na ito kumikilos. Ang katawan niya ay mainit na parang apoy, at ang amoy ng putik ay patuloy na kumakapit sa hangin. Sa labas, may mahina na namang yabag sa bubong, at sa bawat takbang, kasabay ang mahinang tinig. Isa pa lang yan! Lumipas ang 3 araw at akala ni Lorna ay unti-unti nang gagaling ang asawa niya. Bumaba ng bahagya ang lagnat ni Ramon, pero isang umaga, napansin niyang may sugat ito sa binti. Maliit lang sa una, parang kagat ng lamok. Ram, ano yan? Tanong ni Lorna habang pinupunasan. Baka napaso lang o kalmot lang to. Sagot ni Ramon, pilit nang umingiti. Pero sa loob niya, may kakaibang hapti. Parang may gumagalaw sa loob. Kinagabihan, lumala ang sugat. Namaga ito,
Nagkaroon ng maraming butlig at nagkulay itim ang paligid. Hindi na siya makalakad ng ayos. Dinala siya ni Lorna kay Aling Pasing, ang pinakakilalang albularyo sa baryo. Habang hinuhubad ang benda, napasinghap si Aling Pasing. "Ay, Diyos ko!" bulong nito. "Hindi ito karaniwang sugat." "Bakit ho?" tanong ni Lorna, nanginginig. "Hindi ito galing sa hayop," mariing sabi ni Aling Pasing. "Galing yan sa nilalang na nasaktan mo." Napatingin si Ramon. Biglang nanlamig ang kamay. Anong ibig niyo pong sabihin?" Ngumiti ng mapaklang matanda. "May sinira kang tahanan, hindi ba? Ang may-ari niyon ay humihingi ng kabayaran." Kumuha si Aling Pasing ng langis na galing sa niyog. May halong mga dahon at abo. Pinahiran niya ang sugat. Biglang umalingasaw ang amoy. Parang bulok na lupa na basa sa ulan. Umusok ang balat bigla ni Ramon at mula sa sugat, lumabas ang mga maliliit na uod. Gumapang ito pababa sa kanyang paa, papunta sa sahig. "Diyos ko!" sigaw ni Lorna. Sinubukan ni Ramong itapon ang mga uod, pero patuloy pa rin ang paglabas ng mga ito. Isa, dalawa, hanggang sa halos puno na ng uod ang sahig. "Tumigil ka!" utos ni Aling Pasing habang patuloy na nagdadasal. "Hindi mo siya masusugpo sa takot. Ang dapat mong gawin, humingi ka ng "Hindi ako hihingi ng tawad!" sigaw ni Ramon. Nanginginig sa galit. "Walang duwende! Wala!" Ngunit nang tiningnan niya ulit ang sugat, napansin niyang may kakaiba sa loob. Parang bilog, parang maliit, at may kumikislap. Dahan-dahan niyang nilapit ang flashlight. At doon, muntik na siyang mabaliw sa nakita. Sa loob ng sugat, may napakaliit na bahay na gawa sa putik at bato. May ilaw sa loob, at sa loob niyon, may aninong kumikilos. Parang may nakatira. Hindi ito totoo!" Nanginginig niyang sabi habang unti-unting binubuksan ang sugat. Bigla siyang napasigaw. Sa likod niya, sa salamin ng dingding ng albularyo, may nakita siya. Isang maliit na nilalang, kulay abo, nakasakay sa kanyang balikat at dahan-dahang ngumingiti. "Nakita mo na ang una?" sabi nito sa mataas na tinig. "Ngayon, ito naman yung pangalawa." Nabitawan ni Ramon ang flashlight at sa salamin, bago tuluyang pumatak ang pawis, nakita niyang kumapit ang duwende sa kanyang liig. Parang ayaw nang bumitaw. Lumipas ang mga araw at tila unti-unting nawawala sa sarili si Ramon. Halos hindi na siya kumakain. Namayat, nanlilimahid at palaging parang may pinapakinggan. Minsan, bigla na lang siyang tatayo at titingin sa dingding. Parang may kinakausap. "Pawiin mo yung ginawa mo. Ibalik mo yung tahanan namin." Maliliit na boses. Matinis, parang boses ng bata na dumadaan sa loob ng tenga niya. Paulit-ulit, araw at gabi. "Ram, please!" iyak ni Lorna. "Wala namang masama kung maniniwala ka. Magdasal tayo." Ngunit umiling si Ramon. Hawak niya ang ulo na parang nababaliw. "Hindi ko kaya! Hindi sila tumitigil!" Nagpatingin sila sa doktor. Sabi ng mga ito, may ear infection daw or stress. Binigyan siya ng gamot para pampakalma. Pero pagkainom niya, lalo lang siyang nabaliw. Mas malinaw na niyang naririnig ang mga boses ngayon. May tawa, may sigaw,
umiiyak. Ramon! Sinira mo ang bahay namin. Ngayon, sisirain namin ang sayo. Minsan, sa gitna ng gabi, nakikita ni Lorna si Ramon na nakaupo sa sahig. Hinahampas ang sarili sa ulo sabay sigaw. Tama na! Tama na! Isang gabi, hindi na nakatiis si Lorna. Tinawag niya ang kanilang anak na si Mika. Oh, bantayan mo una ang papa mo. Anak, please. Kukuha lang ako ng tubig. Pagbalik niya, muntik na siyang mawala ng malay sa nakita. Si Ramon, nakatayo sa harap ng salamin. May lubid na nakapulupot sa leeg. Unti-unti niyang hinihigpitan. Umiiyak habang paulit-ulit na sinasabi, Patawarin niyo na ako! Huwag niyo akong dalhin dyan sa ilalim! "Papa!" sigaw ni Mika, sabay takbo papunta sa kanya. Hinawakan niyang kamay ng ama at pinigilan. Papa, may kausap ka po ba? Sino yung nasa likod mo? Napahinto si Ramon. Dahan-dahan siyang tumingin sa salamin. Wala siyang nakita sa likod niya, pero ramdam niyang malamig na hangin na dumadampi sa batok niya. Unti-unti niyang iniangat ang paningin at doon halos mawalan siya ng ulirat. Sa kisame, may malit na ninong nakabitin. Kulay abo, may pulang mata at ngiting umaabot hanggang tenga. Nakatitig lamang ito sa kanya. Mag-alay ka ng tahanan? Biglang pumutok ang bumbilya. Nagsigawan ang mag-ina sa dilim. Naririnig nila mga yabag na parang naglalakad sa kisame. Mabilis, paikot-ikot at palapit ng palapit. Tatakbo ka pa ba, Ramon? Sabi ng boses. Isa na lang. Napayakap si Lorna kay Mika. Umalis na tayo dito. Bumalik tayo sa bundok. Pero nakatulala lang si Ramon. Sa tenga niya, lalong lumalakas sa mga boses. Parang libu-libong duwende na nagbubulong. Pawiin mo. Pawiin mo. Pawiin mo. Nang umaga, wala na si Ramon sa bahay. Naiwan sa kanyang kama ang isang telepono, pati voice recorder na may isang audio file. Binuksan ito ni Lorna. Dinig sa una ang paghinga ni Ramon, tapos mga mahihinang yabag. At pagkatapos, isang napakalinaw na boses ng bata. Isa na lang ang kulang, Ramon. Ikaw na lang. Sa labas ng bahay, may mga yapak sa lupa. Sobrang liit. Paikot sa bahay, papasok sa loob, at sa kisame, may mga bakas ng kamay na gawa sa putik. Madaling araw pa lang nang bumalik si Ramon sa bundok ng Rizal, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Bitbit niya ang isang basket ng tinapay, prutas at kandila. Sa bawat takpang, nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang tinatahak niyang daan patungo sa mga dating hukay, tila naririnig niyang tinig ng buwabalik. Mga bulong na pamilyar. Pawiin mo ang ginawa mo. Mag-alay ka ng tahanan. Pagdating sa lugar, halos hindi niya makilala ang paligid. Ang dating patag na lupa ay tila may bahagyang nakalubog na bahagi. Parang may mga kamay na humila pababa. Sa gitna nito, itinirik niya ang 3 kandila at inilapag ang mga alay. Patawarin niyo ko, bulong ni Ramon habang nanginginig. Hindi ko alam na tahanan niyo yun. Umihip ang malamig na hangin. Nagdilim ang langit kahit umaga pa lang. Sa lupa, may narinig siyang mahinang kaluskos. Parang may gumagapang. Dahan-dahan siyang umatras. Mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang malit na anino. Isang duwende. Hindi ito tulad ng mga nakikita sa mga kwento ng mga bata.
Maputla ang balat, nangingitim ang mga mata at ang bibig ay puno ng dugo. Hindi lang bahay ang sinira mo. Sabi nito sa malalim na tinig na parang dumadagongdong sa paligid. Ang pamilya ko ang nilibing mo. Napatigil si Ramon, halos mawala ng boses. Pamilya mo? Pulong niya. Itinuro ng duwende ang lupa at doon unti-unting lumitaw ang maliliit na mga katawan. Mga duwendeng nadurog, nakalubog sa putik, may bakas ng bakal at bato. Napahagulhol si Ramon. Ang mga ito pala ang mga nadag-anan noong unang araw ng paghuhukay. Hindi ko alam! Sigaw niya. Luhaan. Hindi ko naman sinasadya! Ngunit hindi natitinag ang duwende. Lumapit ito ng dahan-dahan habang sa bawat hakbang ay naririnig ni Ramon ang mga ugong ng galit at bigati. Lahat ng bahay may puso, sabi ng duwende. at sinira mo yon. Naramdaman ni Ramon ang matinding kirot sa binti, sa dibdib, sa ulo. Parang sabay-sabay sumakit ang lahat ng sugat niya. Muli siyang napaluhod, nanginginig at halos hindi na makahinga. Patawarin niyo ko! Paulit-ulit niyang dasal. Gagawin ko lahat! Basta tigilan niyo na ako! Ngunit lumapit palalo ang duwende. Halos abot na sa mukha niya. Hindi ko kayang patawarin ka. Sabi nito. Dahil ang mga tulad mo ay hindi natututo hanggat hindi mo nararanasan ang sakit na binigay mo. Nanginginig si Ramon. Sa paligid, nagsimulang gumalaw ang lupa. Parang may libu-libong kamay na umaahon mula sa ilalim. Mga duwende, isa-isa silang lumilitaw. Maliit pero may galit sa bawat tingin. Lahat ay sabay-sabay na bumubulong. Hindi lang bahay ang pinasag mo, kundi tahanan ng aming kaluluwa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ramon ang malamig na kamay na humawak sa kanyang leeg. Napakatingala siya, luhaan habang bumabalot sa paligid ng dilim at ang amoy ng basang lupa. At bago siya mawala ng ulirat, narinig niya ang huling bulong. Ang tunay na alay ay ikaw. Hindi pinatawad si Ramon ng mga duwende. Sa halip, isa pang mabigat na utos ang kanya natanggap. Kailangan mag-alay ka ng bagong tahanan sa amin. Sabi ng duwende, sa tinig na parang dumadagongdong sa lupa. Hindi para sa'yo, kundi para sa amin. Nanginginig si Ramon. Anong ibig mo sabihin? Sirain mo ang bahay na ginagawa mo sa bundok. Hindi yun para sa tao. Ang lupaing ito ay sagrado. At bawat bakal, bawat pako, bawat pundasyon ay tinik sa amin. Napatigil si Ramon. Nais niyang sumunod, pero sa isip niya, ang kliyente, ang pera at ang mga trabahador na umaasa sa kanya. Hindi ko pwedeng itigil ang proyekto. Maraming mawawala ng hanap buhay. Ngunit malamig ang sagot ng duwende. Kung ayaw mong tumigil, ikaw ang ititigil namin. Kinagabihan, hindi nakatulog si Ramon. Sa bawat pagpikit niya, naririnig niyang mga tunog ng bakal na binabali, mga tinig na umiiyak at mga bulong sa tenga. Walang bahay, walang pahinga. Sa huli, bumigay ang kanyang konsensya. Kinabukasan, tinawag niya ang mga trabahador. Ititigilan natin ang proyekto. Sabi niya
ng malakas na boses. Hindi dapat natin tinatapakan ang lugar na to. Nagkatingin na ng lahat. Akala nila baliw na ang foreman, pero si Ramon ay alam niya ang totoo. Sa halip na ang rest house ng mayaman ang ipagpatuloy, siya mismo nagpagawa ng maliit na bahay sa tabi ng punong dati niyang pinagtatrabahuhan. Ayon din ito sa dikta ng duwende. Habang tinatayo niya ito, bawat hampas ng martilyo ay may kapalit na kirot. Dumudugo ang kanyang sugat, bumabalik ang lagnat, at muling naririnig ang mga boses na pabulong sa hangin. Isa pang pako! Isa pang pako! Para sa mga nawala! Hindi siya tumigil. Kahit nanginginig, kahit halos hindi na makahinga, tinapos niyang malit na bahay. Sa bawat tapyas ng kahoy, nararamdaman niyang bigat ng kasalanan. At sa bawat dasal, ang pag-asang mapatawad. Pagkatapos ng ilang oras, bumagsak siya sa lupa. Bram! Sigaw ng mga kasamahan niya. Tumakbo ang ilan, pero wala nang malay si Ramon. Maputla, malamig at halos wala nang hininga. Dinala siya sa lilim ng puno. Tahimik ang paligid. Wala ni isang ibon. Parang pati hangin ay nag-aabang. At sa sandaling iyon, may dumating na motorsiklo. Isang lalaki na nakapula at may helmet na may ngiti. Sir Ramon! Sir Ramon! Delivery po ng Jollibee! Nagulat ang mga tao. Ha? Sinong nag-order nun? May pangalan po dito, sir. Sagot ng rider. Sabay, abot ng resibo. Nakalagay, para sa aking mga kaibigang duwende. From Ramon. Napatitig ang lahat. Sa loob ng bag, may 2 bucket ng Chicken Joy at 3 Jolly Spaghetti. Sa gilid, may maliit na papel na nakasulat sa kamay ni Ramon. Salamat sa pagkakataon. Pasensya na sa kasalanan. Maya-maya, naamoy ng mga duwende ang langhap sarap ng chicken at umalingasaw sa hangin. Biglang gumalaw ang mga dahon at puno. Mula sa ilalim ng lupa, sumilip ang maliit na anino. Mga duwende. Ngayoy, hindi na galit ang mukha. Isa sa kanila'y lumapit, binasa ang note at tumingin kay Ramon na nakahandusay. Isang malamig na kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang noo. Payapa na kami! Mahinang sabi ng duwende. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ramon ang katahimikan. Ang hangin ay bumalik sa kanyang katawan at ang mga kandila sa tabi ng maliit na bahay ay sabay-sabay na nagliyab. Sa itaas ng bundok, muling nabuhay ang liwanag, tanda ng kapatawaran. Lumipas ang 1 linggo, wala nang sugat si Ramon. Wala na ring lagnat, wala na ang bulong. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, tahimik na ang kanyang isipan. Tuwing gabi, nakaupo siya sa labas ng maliit na bahay na tinayo niya sa tabi ng puno. Ang bagong tahanan ng mga duwende. Madalas niyang naririnig ang mahinang kaluskos mula roon. Pero hindi na siya natatakot. Alam niyang hindi na yun banta, kundi paalala lamang. Ay, salamat. Bulong niya minsan sa hangin. Salamat sa kapatawaran. Tahimik. Walang sagot. Tanging ihip ng malamig na hangin ang umaalingaw sa paligid. Kinagabihan, nakatulog siya ng mahimbing. Pero sa kalaliman ng gabi, nanaginip siya. Nasa gitna siya ng kagubatan. Maliwanag ang paligid, parang umaga, at sa gitna ay may ilang duwende. Maliit, kulay abong balat at nakangiti. Nakaayos ang buhok nito at bit-bit ang isang kandila. Salamat sa tahanan, Ramon. Sabi ng duwende. Malambing ang tinig. Walang anuman.
Sagot ni Ramon, nakangiti rin. Pasensya na sa mga nagawa ko nun. Hindi ko talaga alam. Tumango ang duwende. Hindi mo na kailangan ng patawad. Naitama mo na ang mali. Pero may isa ka pang dapat tandaan. Nagtaka si Ramon. Ano yun? Lumapit ang bata. Itinuro ang dibdib niya at marahang sinabi, Ikaw na ngayon ang tagapagbantay. Bago siya makapagsalita, biglang lumabo ang panaginip. Ang paligid ay parang nilamon ng liwanag. Ang batang duwende ay unti-unting naglaho. Pero ang tinig nito ay nananatiling malinaw. Protektahan mo ang tahanan, Ramon. Kaya ng hindi mo nagawa noon. Nagising siya na humahabol ng hininga. Madilim ang kwarto at si Lorna ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Akala niya ay isang karaniwang panaginip lamang. Pero nang tumingin siya sa gilid ng kama, napahinto ito. May malit na bahay doon. Gawa sa putik, bato at tuyong dahon. Parang eksaktong kopya ng naunang bahay ng duwende. Hindi! Bulong niya. Lumalapit. Sa loob ng bahay na yon, may munting ilaw at dahan-dahan niyang sinilip. At doon, halos hindi siya makahinga. Sa loob ng malit na bahay, may isang nilalang, isang duwende. Mahimbing itong natutulog. Pero ang pinaka nakakakilabot, kamukhang kamukha niya ito. Pareho ng hiwa ng buhok, pareho ng peklat sa pisngi, pareho ng ekspresyon ng muka. Napatras si Ramon, nanginginig. Hindi! Hindi ito totoo! Ngunit narinig niyang muli ang boses mula sa hangin. Mahina at pamilyar. Ang tahanan ay buhay, Ramon. At ngayon, ikaw na ang bahagi nito. Muli niyang tiningnan ang maliit na bahay. Ang liwanag sa loob ay unti-unting lumalakas hanggang sa sumilaw ito sa buong silid. Nang mawala ang liwanag, tahimik na ulit ang lahat. Ngunit sa sahig, may naiwan. Isang maliit na martilyo, kasing laki ng daliri na may ukit ng pangalan. Tagapagbantay, Ramon. At mula noon, gabi-gabi nang may naririnig na kaluskos si Lorna sa tabi ng kama. Parang may nagkukumpuni ng bahay. Wakas. At yan ang storya ni Ramon at ang mga duwende. Sinasabi lang ng kwento na kailangan nating respetuhin kahit sino. Mas mainam nang sumunod sa mga matatandang kasabihan kesa naman magsisi sa huli, di ba? Kaya kung nagustuhan niyo ang ating story, please comment naman sa ating channel. At kung meron tayong real life stories na nakakatakot, i-feature natin dito sa ating channel at mag-comment ng email ninyo. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.